Okay, so nata sa WordPress editor. So ang first nga buhaton na to is to change the themes. Okay, if you are going to look at the themes ani, ang inyong website will look like this. Okay, so this is your website. Muna siya dagway kay mo ni default ka themes once you installed a WordPress online. So muna yung default website. And this is your editor. So para maka-change sa ano niyang themes niya, dali na kayo na ato na siya i-change online. Arita sa iyang mga menus, which is makakita tag themes dara siya. So themes, so you have their available themes, pero gamay raman na siya. Now you can search a new theme. So how to get new theme, pwede ito mo click on add new theme. Okay. So huwata kay kusog-kusog ako internet. So dari, so na kay mga themes na nga pwede nyo pilihan, dakan kayo depende sa imuhang liking o kung saan nga themes imong ganahan. Or you can search a specific theme. There is a search box. So dito sa main taog school. School lang ito example. So dagan ka na siya, so as you can see here na ay 190 ka themes nga in relation with school. So pwede na ito na siya gamiton. So, ato lang siya mag-sample ng tag-isa for the purpose of installing a sample theme. So, kanito gamiton. So, driving school na ako example. So, akong buhaton is, I will click on install. So, maghuwat lang tag pila ka seconds depending on the internet connection. If kusog atong internet connection, then kuha na siya. Ma-install na dayon. Pero, if ever gali, hinay, so dugay, so nahuman ako installed na. You can also install multiple themes here. Okay, panalitan, you're going to use another themes here. Pwede ka magpili multiple installation. Okay, panalitan, kaya siya. So, nag-install na siya, another one here. This one. So, install. So, pwede siya magdungag install. Okay? So, pero, imo gali na siyang i-click ning activate, so may stop na siyang installation niya. Okay? So as you can see here, you have installed two themes para sa imong WordPress. Okay, doon na install ka na. So yeah, ang driving school o school zone. Na nahuman na pag-install si Creativity Preschool. So if ever, magamit na taan niyang driving school, ato na i-click ng activate. Once maklik na nato, and then it will be activated. So as you can see here, na-activate na. So what to diari sa iyang default na website and default theme, so muna yung siya makita na to. Okay? So ato na siya i-refresh, makita na niya ang changes sa imuhang themes. Okay, mausab na niya siya. So as you can see here, so muna na yung themes na to sa imuhang new website. So you can just explore kung saan nyo paggamit ng inyong themes. Okay? So panalitan, bumalik ka itong i-install. As you can see here, di ba, nag-install. So kanina si preschool. Ato sa ito na ito, activate na siya. I-change na to. So i-refresh na to na siya. Ma-change na po na siya. As you can see here, so lain na po na siya nga theme. So i-change na po na to. Sample na po ito aning educational kani siya. Ang default niya is kaning nasa ubos, muna siya nasa ubos kani. Okay, so refresh na po na to, then it will change to another theme. So kani siya. So kanila atong sample gamiton. Murag simple siya, dali kayo tan-awon. Dali masabtan po sa mga user na to. So as you can see here, muna yung ato makita na to, muna ato ang sa website ng Cogtong National High School. Nga makita ka just another WordPress site. Nga di ta gusto o kuan diara na ana siya, then you can edit that one. Pwede na ito na ma-edit. So asa man ta mag-edit na niya.
So, ari na punta sa iyahang menu sa left side. Sa menu niya sa left side, makakita ta dira og customize. Okay, click on customize. Daghan kini siya function no nga kamulay bahala og explore kay dili na ko mahuman og discuss gud og tagsa-tagsaon ako ang iyang mga function sa menus. Okay? So panalitan load pa. Okay. So mo na siya. Hindi ka gusto nga naan si kuan just another WordPress site. So ang kuan ang tawag ana niya sa kay load pa. Okay. Balik man. Okay, wait sa kay na-error siya. Nato siya sa Teams. Box ako. Okay. Sama siya. So, I will click on top header. So, mo siya makita to email, phone. So, pwede na to wala na siya. Okay. Let me go here. Homepage settings. So, let us click on banner. Okay? Kaya ang banner is muna makita na to dara ano siya. Hello world. That is the banner. Okay? So, i-back na to. Okay, pagkitaon na to na siya nga part kining Kugtong National High School. The information section. I think this is not the one. Okay? So, let me check. I think automatic man tago ni siya maka-kuanta dara. Maka-edit where should I go? Dito na. Widgets sidebar. Let me go back Let me go back sa kuan ako sa i-close niya. And let me go back here. So possibly if you're going to customize that one, ang theme na to, i-customize na to, automatic mo na to na siya supposedly ma-edit dari na by clicking lang maka-edit ta. So what happening here is maybe it's because this is a paid themes. Dili kayo navigate pagayo. Let me try to kuan lang. Okay, site identity. So I think this is the one. So site identity. So imo na siyang i-remove kung di ka gusto. So imo rin ng kuan ng tagline. So this is the tagline. Ito say gusto kay lisan ng tag Center of Excellence. Okay. So imo nang ikuan. So may lisan sa Center of Excellence. So depending on what is the tagline of your school. So gusto nimo gaana, pwede wala, hindi mo na i-remove. So ato na siyang i-publish. Para once ma-publish na siya, i-refresh na to, mahimo na siyang Center of Excellence. As you can see, it's right there. So balik ta. So ato na siya i-close, kinahuman na matag-edit. Ang next nga buhaton na to ani is, as you can see here, ang makita na to is sample page. In which, we click on sample page, muna siya sunod. Okay? Now, ang atong buhaton is mag-add tag multiple pages. Kaya mag-create tag page o website nimo, dili naman na kay usa ka page makita na to or isa ka tab. So it would be a multiple tab. Panalitan if you're going to create a web page, website sa inyong skulahan, so yung buhaton is you're going to create a home page, announcement page, let us say history of your school baka so depending on pila ka page ang inyong buhaton. So we are going to add a page here. Ato sa ding i-remove ng sample page. So asa ta mo to is ari na punta sa menu and look for pages. So i-click na ng pages. Okay. So as you can see here, makakita ito og na privacy policy na sample page. So pwede ito i-remove sa na si sample page lang. So na ito sa privacy policy kaya basta magamit na ito later. So to remove that one, pwede rin natin siya i-click ng checkbox and click on trash. Click ka sa trash. Okay. So mag-add tag ato ang customized page. So arita sa upper left, kita tag pages, then I new. This one. Click that one. Okay. Wait, guys, ano? Okay, so muna atong page editor. Pero sa page editor, di ari ta mag-edit sa inyong gusto ibutang na content sa inyong website. Okay, pwede na ito i-ikuan no? Wado na. Kaya dari mo ta mainly magamit. So, yung taog, himo na ito siya yung taog home.
homepage. So sa homepage ninyo, yung taog, sample text na to. Sample text. Okay? So daghan na to ng sample text. Na ay mo na makita na to sa inyong kuan. Now panalitan, if you want to add multiple sana siya lain-lain siya nga kuan bitaw sa inyong page sa inyong page nga gi-create, let us say mag-add mo og image, mag-add mo og bisag unsay gusto niyo i-add. So inyong buhaton is you are going to click on pwede ka na siya diara kanang plus sign or kaning plus sign sa babaw. So muna siya mga element, so maka-add og element. So i-click na to na siya. So muna siya pwede ta mag-add og paragraph, image, heading, gallery, list, or daghan kayo na siya. Ato na siyang kaniyatong bilong sa babaw ha. Nasa sa plus. So muna siya mga multiple element na pwede na ito ma-add. Okay? Nalitan, gusto kag mag-add og mga sample nga code. So muna siya short code. Pwede ka mag-add og calendar within the page. Okay? Pwede ka mag-add og mga HTML line diara inside the page. Or pag-sample lang tag picture. Even you can add a YouTube diara. Click na to na YouTube. So ma-add. So URL sa YouTube. Panalitan na mo'y kuan sa inyong eskwelahan. Kanang mga instructional videos. Pwede nyo ma-add rin tanan, ma-organize ninyo. Okay, ma-add ang URL rin yung butang. So, na yung YouTube, if mag-add na po daglain, diari, so, then image lang, or ang image na to, butang na to sa as introductory image, dira sa kinababuan. So, butang na to sa baba, atong image ha. So, click on that one. So, where's the image? Gallery na lang sa image sa inyong eskwelahan. So, as you can see, na-address siya. So, ito niya yung butang sa babaw. Sa babaw na ito. Mag-sample picture ta. Add ang picture para ma-part siya sa gallery. So, let us say this one. Na kaniyang mga sample image ito gamiton. Okay? So, add that one. So, ma-add na siya sa gallery. Okay? So, waiting. So, again, no, you can add multiple element in a single page. Okay, so muna itong first page, ang homepage na to. So, i-click na to na siya, then, publish. Now, if you're going to view that one, ma-view na ni mo diari. Okay? So, muna, as you can see here, muna ang imuhang web page, di ba? Muna itong image kuan, sample text. As you can see here, wala YouTube nakita. It's because wala man taga-add og URL. Now, let us try to add a URL for the YouTube. Ito tag YouTube sample. Okay, YouTube. So, what to siya na i-refresh doon, naka-add na tag page, di ba, for homepage. As you can see here, homepage. Okay? Ang sample page na to ganina is na-erase naman to. I-delete na to. So, error 404, yun na siya. Pre-click na to ng homepage. Okay, ma-redirect ka sa itong homepage na i-create na to. Okay? Yun na siya. So, magandang sample nga let us say kanin yung Zumba. Okay, so again, URL ra ang inyong kuanon, copy on, katuan. Okay, so copy. Okay, so balik ta. I will paste this URL here. So na-embed na akong URL. Siya. So let us try to check. So update na sa upper right. Update that one. And let us try to check here if ma-add ba ang YouTube view, ang YouTube na to na video. So wala siya ma-add. Let us try to re-edit. Okay. You want to display on your site. So let us embed. Okay. So okay. Na-embed na siya. So, click on update. Every time mag-edit sa itong page, it is necessary na mag-update kita direct click on update. So, let us try to check here o na embed na mo siya. So, you can see, na itong video. Okay? So, muna home. Muna siya itong sample text, then video. So, tayo homepage. Okay? Now, kung gusto bitaw na to na balik sa tag kung ano,
multiple pages mo itong ikuan. So, nanatay home, another nga page, may nga napunta. Kung sa i-add na ito nga page, home page, natay history of the school. Okay, school man na itong kuan, gamay ko, kuan, gaman o page. So, again, tuhara ka page ako example. Okay? Let us say history of the school. Dahil na ko ba itong content? History of the school. Okay. So, publish. Okay, automatic. Maka-publish na siya. Okay, publish na. Pero, imo na siya i-search diyan at try pangitawag na makita na ba nato ang history. So, as you can see here, nakita ng history, pero wala ma-arrange. Ato rin sa i-arrange later. Okay? So, history, mag-add na punta. History of the school, mag-add na punta mission, vision. Okay? Kasi may ito BMGO. So, vision sa ta. Vision. Publish. Back na punta. Ay mag-create na mo ito another page. So, nanay vision. Mission. And then add another page. So, mintag mission. Uy, sorry. Double M bang mission? Sa KM. Barita mag spelling. Uy, let me check the spelling. Kay kinasimpulan sa spelling, di kabalo. Okay. Ini lang internet ron. Vision. Buing na. Vision. Okay, double M guys. Spelling it. Uy, so publish. So back na to. So as you can see here, multiple pages na. Tag pages. Pero sa ato eskwelahan, daghan gitog pages gamon. Pero if ever na mga pages bitaw nga gusto na to gamon nga mga teachers ray na i-access kay ang atong website, this is for all man. Pero butang tag page tira nga teachers will only have the access. At as a mga tao private page ay example ay kapro balaghan sunod private page. So publish na ko na siya. Nga para na siya mahimong private page, ang naay access ra gyud is only the teachers mo na butangan og password or key. So muna itong private page, no? So i-click na to ng quick edit and then nasa ubos password. So ikaw bahala sa yung password. So ako butang na 1 2 3 lang. So kana siya once ma-save na nako, once ma-update na nako sa akong kaning private page, automatic mahimo na siyang with encryption na password protected. So dili na maka-open og bisag kinsa na, only the people nga naay password. Okay, panalitan mga teachers. Okay, now atong buhaton sunod kay ug ato nang i-check atong website. I-close yung ibang kuan kay makahinay ni. So as you can see here, daghan na tawag ko ano, history, home, mission, private page, vision. So ato na siyang i-arrange. So, unsa na ito siya pag-arrange, ari na punta balik sa appearance. Okay, go to appearance, then look for menus. So, click on menus. Kaning sa menus, kas ara na ito ni buhaton. Pero mag-add ka another page, dili na po ka mag-arrange. So, as you can see here, imong gamon ris, mingaw pa kanin siya siya makita. So, kanin siya, kas ara ninyo buhaton. Okay, menu, I will click on menu, then I will click create menu. Pwede na bisag unsahan, nga nyo dara, kami bahala. So as you can see here, ang inyong pages, nanay ng gawas. Okay? Na gusto na ko ano siya na page, i-arrange mo na ko ano. So I will click on all of this. So select all. So add to menu. So kani siya, mabalhin ni siya dira, ma-add na siya dira. Okay, so add na siya. Yung arrangement nga ako is gusto mo na ko mag-una sa home. So akong buhaton is just hold this one. Hold. Yeah. Sunod is history. Okay. Sunod si vision and mission. Okay. Yeah, private page. So, i-save na ko na siya. Para nagtanaw na ko diari,
ay masunod na siya. Uy, masunod. So ingani if ingani ang mahitabo nga wa siya masunod, ang problema ani niya, wala sa ma-update no, it's because of the catch sa imong computer. So imong buhaton is i-refresh na siya or imo na siyang i-open og laing browser, ma-change na siya, mahimo na siyang home history. You check here, na-save ba yun ang tarong. So home history. So na-save ba yun? Now let us try to refresh again. Control 5. Okay, so ako i-close ani. Let me check another here. Open new tab ko. Ang resulta ni nganong maingana siya nga wa yun siya masunod gihapon. It's because ang catch sa imuhang computer or sa imuhang browser. So, kaya namdo mo na ka na i-save niya ba unsay previous history nga na-open ni mo di ara, moro na yung i-open. This is also problema sa WordPress, no? Kaya yung catch is mo-auto-save yun siya. So, imong buhaton ana is imo rin na siyang i-clear history or i-delete na mong history or you can open another browser. So, let us try to open this with another browser. Okay, what lang ha, gamay lang. So, this is your website, no? Okay. So, as you can see here, ang inyong landing page is kani siya conhs.kandihay.site. So, hello world. Kani siya nga part, this is the part nga pareha bito sa atong website sa DepEd Bohol nga kanang naa siya announcement or memoranda di ari siya mo display kana siya hello world. Ako ihatag sample niya. So kani siya is nana siya diri makita nato sa post mo siya mga post. Okay, so mo na himo na tong landing page kay every time mag-open og computer ang mga visitor na to. So ang landing page na to is not the home but kani nga to ang memoranda. Okay, I will copy that one sa okay, hanap po ang wait for a while. Okay, daghan ba nagbuhato na we are on the editing process pa. Wala pa ta mag-install of plugins. Okay, so let us try og ma-change ba yun. Dari, itong arrangement na to. Og dili na siya ma-change, there is a problem with the themes. So sa themes atong gigamit. So paano siya? As you can see here, yun na ito ma-change. Nga itong target ani is mag-una sa home, sa history, si vision, mission. Kay mga arrangement na ito gibuhat yari. So in which wala niya mapalo. If ever, nga ni siya mapalo, let us try to change the put. Ari, mo na ito i-click ng primary. So check na to if ma-follow ba siya. Okay. So let us refresh here. Pag na may changes na to. So as you can see here, so katuloy problema, i-check na to siyang primary. So na-change na siya sa home, history, school, vision. Pero ang gusto na to, na si vision, mission will be part of the history of the school. So yung buhaton is, ato lang po dito i-arrange. Hold na to, i-drag na to, going to right, gamay lang. Okay? Kana po siya, i-move na to, and then, i-save. Now, what will happen here is, mahimo na siyang part of the history, part of the history. So, you can see here, mahimo na siyang drop down. Okay? So, sunod. Ang gusto na to mahitabo ng ato ang landing page is not the home. Kamo na home na to, pwede ta may landing page. Unsay pasabot og landing page? Kada bitang mag-type ta sa atong website, pananitan kung search for this website, conhs dot sa to kandihay.site. So nag-enter ana, let us check og ang landing page na to is okay na. So ang landing page na to is kanigid sa dapat ang landing page ang atong mga memoranda. Okay? Kay dili man ta mag-send og memo. So dili automatic makita sa atong mga teachers sa atong mga estudyante. So unsa na to pag-post dira og mga memo. So ari ta sa post. Click on post. Then i-delete na to na siyang delete na to i-delete.
Ato i-change lang. Hello. Taog. Hello, Kandihay. Hello, Kandihay. So, i-change lang ako ha. Update na ko. Mag-add po ko. So, mura na siya pages, no? Pero kanilang, sa memoranda lang siya mudong. Okay, hello, Kandihay. So, mag-add ko another post. Again, this is for the memo. Gusto mong post of memo. Yung tawag, memo number 01. Okay. So, text. Kapabala sa text. Yeah. Dili ang mga text ninyo. Text. Kanaghanan sa text. Hindi po, if you're going to add na attachment, so imong buhaton is mag-attach magkaglit kasi attach og PDF. So, click ka dara. Panginaon mo ang file. Dara. So, click on file. And select. Mag-attach kag file dara. Say PDF. Pwede siya. Ana. So, attach mo ang file. Okay? So, once ma-attach ang file, will be part of this memoranda. Okay? Or pwede sa kani siya, let us say, name, sample memo. Sample memo. O siya. So, publish. Publish that one. So, as you can see, ato na yung, ato na ta sa atong website, maduhan na lang siya kabuok. Memo number, ano siya? Memo number 1. So, muna nga sa memo. If you're going to click that memo, so as you can see here, ang text dito, and then the sample memo, and then user will be able to download the memoranda ng inyong ibutang. And pwede sad sila maka-add og comment. Okay, di ara sa imong kuan, naslay gusto i-istorya. Okay, so muna siya dirista sa sunod mo ni sa itong part sa posting sa atong homepage. Sunod na to buhaton, naka-add na itong page, naka-add na itong post. Sunod is we are going to add a plugins. So unsa ning plugins? Kaning plugins no, is very powerful. Kay panalitan ug na kay gusto nga ipang-add, let us say mag-add ka og himuon nimong imuhang website as an LMS. Pwede siya. Okay? Basta ako ma-explain later na madulog sa plugins. So, click na ito ng plugins. Okay, I will click on plugins. I-click ko sa add new. So, ang plugins nga itong i-add karon is mag-create pag plugins nga maka-generate taog certificate. Okay, certificate atong buhaton. So, ang requirement atong maka-create tag certificate generator sa atong plugins are there. Sa atong website, there are duha ka plugins atong install. So, mag-click tag ano sa upper left, click on add new. So, pangitaon nato ni siya, i-search nato ni siya nga plugins. O gusto mo ani nga search generator. Okay? Kung sila ra bitaw mag-download. So, click na to Caldera. Okay, so kana siya ng mga sample plugins sa paggamit no, Caldera form. So, pwede ta makabutang og form diara. Okay, so install na ito ng Caldera form. Installing the Caldera form. So as you can see here, kana siya, pwede ka makakuha sa Google Sheets integration. So pwede ka makahuna-huna og plugins nga unsa gusto nimo gamiton para sa inyong website. It is possible nga maka-add ka. Some are paid, some are free. So mostly free na siya. Okay? So para ng Caldera, free na siya pero gusto ka mag-upgrade, makakuan ka sa ilang mga additional kanang features. Pero free lang ta, magamit man nato siya as a free. So installing the plugins. Okay, watagamay. Pila naman na minutes atong recording, let me check. So 30 minutes na, hapit na mag 1 hour. So wait lang tagamay. Okay, so dili sa nato siya activate. Okay, dili sa nato i-activate kay naman lain nga plugins gamiton. Again, pwede mo maka-install og plugins diri, multiple plugins. Daghan kayo, pwede mo bisag unsa. Pwede ka mag-install og LMS diara, pwede ka mag-install og Zoom diara, gusto kang diri na nimo direct gamit og Zoom sa inyong website, pwede. Unsa pa ubang nga plugins nga possible in terms of educational kuan. Basta ka mo na lang explore unsay kuan na anything that you can think of,
pwede ninyo magamit diri ma-install. Sunod is PDF. PDF may kalimot ko sa ito nga. Una sa ko. PDF. PDF. To PDF. To PDF. Ano ba magawas? Kalimot ko sa plugins. Tugay na kung wala magamit na to. Wait sa. May ating ito PDF. Ito PDF. Okay, so this one. So kanin siya nga plugins is ang form nimo automatic niya i-convert into a PDF file. Okay, mo to siya maka-generate siya og certificate nga using the certificate na kay sample certificate i-generate ra niya dayon using the form and this ito PDF generator. So ga-install pa siya. So ato i-visit ang site na to balik, no. So again, ang atong landing page is this one. Click na to ni siya. So muna itong landing page. So kani dire sa kilid sa right side, pwede rin niyo siya i-remove kung siya recent post, comments, pero pwede ra pug naana siya. Diliin po na siya kung andira. Pero gusto mo mag-edit na niya, yung makita dire ra po niyo mag-edit sa appearance na widgets, ara ka sa widgets if you want to delete that one kanang way labot. Nga na ka sa widgets. So ato dili na to na i-delete kung magamit ko lang niya mo check history. So let me check. Okay. So akong buhaton karon is i-activate na ko na siya. Click on activate. So as you remember sad, natay plugins nga wa pa ma-activate katong si Caldera. Si Caldera Forms. So bantay mo ani, ina siyang uban. Lightspeed, Option Monster, WForms Lite. These are the default plugins nga si WordPress na install. Na pwede po kag mag-add og imong mga plugins o gusto nimo. Okay? So nanatay duha ka plugins requirement para maka-create og certificate generator. So atong buhaton is mag-create sa tag form. Unsa man ang form? Dito mag-fill up ang mga user na to para magbutang sa ilang mga ngalan or information. So pangita na to si Caldera. This one. So una ari pa ni forms, click on Caldera Forms. Okay. So muna si Caldera. So imong buhaton is click on new form. Okay, click on new form sa upper right. Alam ta sa contact form kay basic kayo. Click on hingana na to. My first search gen. Create forms. Pag-create ana niya na ay mga necessary and unnecessary element nga dili nato apilon. Panalitan, let us say, kana siya how can we help? Upo na siya labot, remove na siya. Labot kay atong depende sa information nga kinahanglan nato. Panalitan, ang kinahanglan nato is full name lang. So mo na to siyang full name. I-edit na to siyang first name. So dire mo na to siyang sa right side, mo na tong full name. Full name. Ano lang. So, okay, full name. Kanin siya, kaning slug, no? Kaya mo na pangitao na to dito sa so kinahanglan na-change ng slug nga pareha sa name sa full name na siya. Kani, let us say, kinahanglan kaglan sa eskwelahan. So, i-change lang ito na siya. School name. Okay, change po na ito na siyang slug. School name. Now, email address. Kinahanglan mo kag-email address. Yes, kinahanglan itong email address. Okay, muna siya, pwede na ito sindan or pwede siya wala siya. Pero for now, butangan na ito. Delete na ito siya. Delete, no? So, it can siya. Necessary po may comments, questions. Di ko na nailabot. Okay, so, as you can see, natay button for send message. So, delete man send message atong gusto. Hingon na ito ng submit. So, i-change ito ang text na into submit information. So, submit information. Or, let us say, generate certificate. So, okay na siya. So, nahuman na mo na inyong kuhan, tulok ka form, tulok ka field
full name, school name, email address. So ari na ta sa save. Susunod buhaton nato is mag-create ta og template for your certificate. So ako din ako mag-create, mangita na kog sample. So to ko sa akong desktop, I will look for sample certificate. Tawa ko yung sample certificate. Let me open this one. Manang blank ha, may sample kong pangita. Blank. Okay, palangitan kani siya, blank na siya. So long yun ang iyang size ani. So this is a long size nga kuan. So I will close that one sa nga ani, certificate of recognition. So I will close this one. So muna siya now, certificate of recognition, math and science meeting. So balik ko dito, ari ko sa A2 PDF kato ikaduha nga template. So ako i-click na siya. Click on templates. So templates. So pag click mo sa templates, wait. Click on templates. So muna siya template na to. Now, ang atong A2 PDF, we are using free version. So isa ra gyud ka certificate ato magama ni kay free man siya. So at least mo lang pwede ta maka one WordPress or one website, one certificate generator. So mag-create na punta og lain nga search gen for dalaing activity, ato na po siya i-remove, okay? Or i-select or activate. So gusto ka mag-multiple run ang imong certificate, search gen, so kinahanglan kag multiple WordPress. So for now, one WordPress is equivalent to one certificate generator. So dili ta mag-create og multiple certificate generator in one website. Okay? So add new. Okay, so we will be asked atong file name. So bintawag first search gen. Okay, so first search gen. Kana siya long man. Okay, look for legal. Okay, niya atong i-select dere Caldera Forms. So naka-select na Caldera Forms, and then pangitaan na to siya. Kani siya katong item sa Caldera Forms. So atong gigama bitaw. So first search gen, click that one, then upload PDF. So naa sa desktop na ho ibutang katong certificate. So ito nga certificate kani siya. So i-upload na niya. Ngayon diri na ta mag mapping. Okay, wait sa kay uploading ba na siya. Okay. So as you can see here, okay, loading pa siya. So na atong certificate template dere. Atong buhaton sunod is mag-mapping na ta sa ngalan. So na mag-mapping sa ngalan. Okay? Di ari na to ibutang katong form, i-map na to. So unsa na to na pag-mapping? For sa left side na PDF builder, hold this one, put it here. Okay? So put na to dyan sa butang na to. I-double click na to kato ipasibo. Double click. Okay. Right there. Okay. So, unsa kadaka? Si daka kay ngalan ni siya. Okay. So, atong buhaton sunod ani is i-map na nato. So, right click ta, map field. So, asam ni sa form na to, i-map na to sa form. So, sa form na to, naggama ta og full name. So, full name man ni siya, i-map na to sa full name. Kay ngan man ni siya, di ba? So, i-map na to siya sa full name. Okay. Yeah, so nana full name. So meaning kung mag-type ang user or katuong teacher dito, mag-download yung certificate, so muna siya mo-map na iyang ngalan, diba? So I will change the properties. Now, isa ra ka font style diari, it's because you need to download ang iyang font style. So pwede mo mag-download, pwede mo mag-add og iyang font style. So diari is dilon nako kuanon usbon ang font style. So ang alignment niya center. Okay, so kanilang border is make it 0, and then kani sa uban i-click na tong required, i-click na tong read only para dili ma-edit ang ngalan nila. So automatic mo pilit na dayon. Dayon, click on save. So na natay na map di ara. So kung makita na to gamay no.
So, usbo na po na to. Properties, padakon na to ang atong font size. Kasi mo na tong 30. Okay, sakto naman siya. Okay, okay na siguro ng 30. Okay, so, ubos na naman. Okay. Sunod is mag-map na po ito dito sa ubos. Okay, ang makita na dara is name o ang school. Diba? So, ayaw na punta sa builder, hold, na yun, pastor na ito dara, double click, and drag it here. Na yun, so ito, mapping na punta. Right click, map, well, name ang gapon to siya, diba? So, ayaw gapon to sa full name. Yeah, for the properties, click on that one. Size, gamayon na lang nato. Let us say 14. Nga, kinahanglan, alignment niya, center siya always, required, read only, and save. So, na-unsa na. Sunod dari sa ubos is ang school. So, mag-ada po tag input dari, builder, name of the school na siya. So, itong kuanan. So, gamay ra yun yung space, no? So, wala pa ta ka-map. Okay, right click. Map field. School name. So, as you can see here, mga itong school name. Properties. Font style. Mamayo na nato. Ito na nato. Kaya pa di maigo ang ato kuan. Center yapon. And then, click on required. Read only. And save. Now, ato na siyang click on update. Now, the question here is, nahumana na ba itong search generator? Nahumana tagama sa itong search gen. Pero, the question is, visible na ba na sa itong website? The answer is no. Dili pa na sa visible, di ba? Wala pa yung search gen makita. So, unsa may buhaton sunod? Ang buhaton sunod is mag-create tag page para sa itong search gen. So, aron na punta balik sa pages. Okay? All pages. Yeah. Click on new page. So, the same process sa ubang pages atong ibuhat, tawag search gen. Okay, search gen. Okay, nya form man to siya, di ba? Form. Click on this one. Pangitaon na to ang form or Caldera forms. Let us check if makakita ta dara. So, ma-add na si Caldera form. Nga atong pangitaon angan sa atong form. Muna siya search for search gen. Okay. So, na siya. So, i-publish na to. Publish. So, the question here, visible na ba siya? Let us check kung visible na ba siya. So, as you can see, wala pa nga naman. Kaya wala man itong ma-add sa menus. So, i-add na to. Add to na po balik sa appearance. Click on menus. Okay, as you can see here, na siya search gen. Click ka na sa isa. Add to menu. So, na itong search gen. Save. Now, next question. Pwede na ba ito maka-download? Kaya makita naman na ito. Kana, kita na, di ba? I-click na ito siya. Mananata sa search gen na ito. Okay na. The problem here and the question is, maka-generate na ba ito? The answer is not yet. No. Example ta, click ta, Kalinmar. School name. Ito si Martin SF. Martin SF. Email address. Sample. We click na wala siya, nothing will happen. Okay? Form has been successfully submitted. Thank you. So, asam na to search gen? Wala. Igo na taga-submit. Kaya wala man na to gilink ang atong form and ang ato ang certificate generator. So, para na to na siya malink, balik ta sa i-click na to ng templates. Okay? Open na to ng templates o i-open na to ang ato ang Caldera forms. Gamay ra kayo ni nga kuan process Caldera forms, open on Caldera forms. Siya. Muna itong Caldera forms ba? So, first search yun sa Caldera form. Click on edit. Okay? So, muna itong Caldera forms. Then, ari ta sa form settings sa Caldera na to. Form settings. Di ari sa success message. As you can see here, muna yung message magawas, diba? Muna siya, form has been successfully submitted. Thank you. Muna siya makita, di ari. Form has been successfully submitted. Thank you. Okay? Di ari na to i-add ang ato ang
ato ang surgeon, ato ang certificate generator, or dili na ito ipa-download. So, balik ta sa atong template. So, diri sa atong list of templates, makakita tag short codes, this one. So, importante kini short codes, kay mo ni tawgon. So, click, drop down. So, imo ni copy ning, let us say, download. Ano siya? Copy that short code, ibutang na to dari, ubos. Ana, so na siya. Sunod, gusto na to mo display for preview. May kapunta, pagitan na tong preview or view. This one. So, ato ibutang diari, then let us check na yun if visible and pwede na ba ma-download. So, click on save. Now, pwede siya automatic na send to email. So, kamo na lang explore na, kaya it will take time. Pero kaya na lagi na, dali kaya na ninyo. Basta kabalo naman sa basic. Okay, so na-save na tong form. Now, let us try to download our certificate generator. So, muna siya, di ba? Nanakoy nga, nanaykuan. So, i-generate na na to. So, click on generate. So, as you can see here, successfully, na-add na to ang viewing. So, naka-add na viewing para sa atong certificate. Now, the question is, ma-download ba? So, muna siya, Dre. Unexpected server response. So, maybe ang iyang view diary is wala nila ma-update kung mag-error siya. Pero does not mean delete na ka-download. So, muna siya itong certificate, no? Let us, kani siya, click on download. Ano siya? Download. So, automatic, ma-download na itong certificate. Even though, hindi na ito mag-view, but we can download. Okay? So, muna itong certificate. Let us open our certificate. So, muna siya. As you can see here, Kalinmar Bolifer, sa ubos, Kalinmar Martin SF. So, as you can see, nasa sud sa box. So, wala na ko ma-remove itong may katumid kong border. So, mabalik ko ito. Edit lang ako ito kamay ha. So, balik ko dari. Ari ko sa, I think na sa form. Click on this one. Ang katong border nga kung gingon, yes, it should not be 1. It should be 0. May siya. So, properties is 0 na siya. Save that one. This one also, properties is 0 siya. And then save, para mawala tong box. Kani siya na, what's up? Kani siyang, asa to certificate na man, sige lang, ako rin download. So, refresh na ko, no? So, ang error na to is na i-box. So, generate. So, generate na to i-download na to. I will click on download. Okay. So, start download. Open. So, wait. Why? Oh, why? Let me refresh ha. Okay. I was not able to update. Again, template. Wala na akong ma-update diare. Na-change ako diare. Change. Pero, we need to update here. Click on update. So, okay, updated na. Let's check again. Refresh. And then, generate our certificate. Download the certificate. Open. Let us check. Okay na ba ito siya? Wala na ba itong box? So, as you can see here, so this is to certify that the name and the name of the school attended the virtual conference. So, okay na. We are done with our certificate generator. So, that's it. Simple as that. So, again, this is your WordPress editor. So, ato lang gibuhat karon is ga-add tag page, ga-add tag post, ga-add tag themes, and ga-add ta og plugins. Again, ang pinakanindot nga kuan aning WordPress features niya is kaning plugins. Kaning plugins yun kay anything that you can think of nga gusto nimo buhaton sa inyong website, it is possible because of the plugins. Okay. Dili pareha sa kanang uban nga magana gyud og website using hardcode. Nga i-code mo siya kanin siya is mag-download og plugins. Okay, so muna siya. So I think mao na siya no. So I will stop the recording and then it's up to you to explore sa inyo ha. So sayo na kayo to. Na may pangutana, do not hesitate to ask questions. So
50 minutes gyud ang ato ang kuan lesson for the WordPress. So daghan pa kayo ni siya no pero dili gyud ako ma-apply tanan mga basic lang gyud siya. Okay, thank you. Goodbye.